Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Ipapamukha na nga ni Don Facundo kay Doña Bitina ang tunay na papel nito sa kanilang pamilya. Kaya tapusin nyo ang video na ito hanggang sa dulo dahil sa mga revelasyong ito. Habang papauwi ng mansyon, ay labis-labis pa rin ang pasasalamat ni Tinding kay Don Facundo dahil sa tulong na ginawa nito sa kanya at sa anak na si Marites. Gayunpaman ay muling sinambit at pabirong sinabi ni Don Facundo dahil gaya nga ng sinabi ni Tinding, nababayaran nito unti-unti ang mga ginastos ni Don Facundo. Wala ngang kaalam-alam si Tinding na binili na pala ni Don Facundo ang damit at tsinelas na nagustuhan ni Tinding habang sila ay namamasyal sa Quiapo. Kaya naman sa kanilang pagbaba ay iniabot ni Don Facundo kay Tinding ang nasabing mga damit. Wala naman silang kaalam-alam na pinagmamasdan pala sila ng mayordomang si Pasing. At dahil alam nating pabida at enggitera itong si Pasing, ay lalagyan niya ng mali siya ang pagbibigay ni Don Facundo kay Tinding. Galit na galit nga itong si Doña Bitina dahil sa mga isinumbong ni Pasing, lalong-lalo na mainit talaga ang lugo nito kay Tinding. Mapapaisip nga siya kung bakit napapansin niya na napapalapit na ang kanyang asawang si Facundo dito kay Tinding. Sabay sulsul pa nga nitong si Pasing na marahil nilalandi ni Tinding itong si Don Facundo. Kaya naman, agad niyang pinuntahan si Tinding kasama ang kanyang mga bodyguard habang suot at gandang-ganda sa damit na ibinili sa kanya ni Don Facundo. Sa kanyang paglapit ay agad ditong sinabunutan si Tinding at sinabi na makapal ang mukha ni Tinding at nilalandi nito ang kanyang asawa. At dahil alam nating palaban si Tinding at alam niyang wala namang katotohanan ang mga binintang ni Doña Bitina, ay hindi niya nahahayaang saktan siya nito. Sasabihin niya na walang katotohanan ang mga akusa nito. At hindi porket kasambahay lamang sa doon ay may karapatan na nga itong si Doña Bitina na saktan siya at yurakan ang kanyang pagkatao. Nagulat si Doña Bitina at Pasing nang biglang inilabas sa Tinding ang kanyang balisong. Ayon sa kanya, kahit itanong pa nila kay Don Facundo, walang katotohanan ang mga sinasabi ng mga ito. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Don Facundo at inawat sila agad. Nagsalita si Doña Bitina na alam niyang kakampihan na naman ito si Tinding at alam niyang may relasyon na sila. Kaya naman, galit na galit si Don Facundo at muling nagkaungkatan ng nakaraan. At dito mabubunyag na ang katotohanan na hindi naman talaga nagkaanak si Don Facundo kay Bitina at ang kanilang anak na ama ni na Pablo at Catherine ay ampun lamang. Dagdag pa ni Don Facundo na matagal niyang iniingatan ang lihim na ito dahil gusto niyang protektahan ng kanyang mga apo, ngunit sumusobra na nga daw itong si Bitina. Dahil isa nga ito sa pumilit na makasal si Catherine sa taong hindi naman ito mahal. Ayon pa kay Senyor, masyado na itong nilamon ng pera at kapangyarihan at baka nakakalimutan ito na galing din ito sa hirap at dati nilang kasambahay. Kaya wag umano itong maging matapobre at mapanghusga kay Tinding. Kaya naman dito, narinig lahat ni Tinding ang mga binitawang salita ni Don Facundo. Mas lalong nagalit si Doña Bitina dahil tila pinahiya nga siya ni Don Facundo sa harap ni Tinding at ng mga taong naroroon sa mansyon. Pati si Pasing ay nagulat din sa mga revelasyong ito. Maya-maya pa ay umalis na si Don Facundo kasama si Tinding. Ayaw sanang sumama ni Tinding dahil baka mas lalong lumala pa ang sitwasyon at pagmula na naman ang away nila ni Doña Bitina. Ngunit sinabi ni Don Facundo na siya umano ang bahala at gusto niyang lumayo muna sa mansyon. Nagtanong si Tinding kung saan sila pupunta. Tugon ni Don Facundo na pupunta sila sa kanilang lumang bahay na malapit lang din sa Quiapo. Dahil gusto niya umanong matahimik at makapag-isip nga ng maayos at gusto niyang kasama niya nga itong si Tinding dahil napapanatag at magaan ang kanyang pakiramdam kapag kasama niya ito. Humingi din siya ng dispensa at patawad dahil sa mga inasal ni Bitina at mga maling paratang na umano'y may relasyon sila. At nang nakarating na nga sila sa dating bahay ni Don Facundo ay nagulat si Tinding dahil tila pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Sinabi ni Don Facundo
na marami na siyang pinagdaanan sa bahay na yun at doon niya nga iniwan ang dati niyang pagkatao. Nagawa niya nga magpalit ng pangalan dahil nasabwat siya sa isang iligal na pasugalan kung saan wala naman umano siyang kinalaman doon. At para makapagbagong buhay ay pinalitan niya ang kanyang pangalan. Sa kabilang banda, balikan naman natin ang nakaraan ni Tinding at kung papaano siya nagkaroon ng anak na si Marites. Dito nga ay dati siyang naninilbihan na isang mayamang pamilya kung saan may nakilala nga siyang taga Quiapo na kargador sa pier at ang pangalan nito ay Eduardo. Lingid sa alam ni Tinding na Eduardo pala ang dating pangalan ni Don Facundo. Nahulog sila sa isa't isa hanggang sa nagkaroon na ng bunga ang kanilang pagmamahalan. Dito nga isang araw ay hindi na lang nagpakita itong si Eduardo kay Tinding. Lingid sa kanyang alam na nakulong na pala ito dahil sa napagbitangan nga siya at na-set up. Kaya simula noon ay inisip ni Tinding na niloko siya ni Eduardo. Kaya mag-isa niyang pinalaki si Marites. Sa kabilang banda, nang papasok na sila sa kwarto ay nakita ni Tinding ang kanyang larawan ng siya ay bata pa. Tandang-tanda niya ito dahil siya mismo ang nagbigay dito kay Eduardo. Kaya naman diretsahang tinanong ni Tinding kay Don Facundo na kung ang dating pangalan ba nito ay Eduardo. Napatanong si Senyor Facundo kung bakit. Dito na isiniwala ni Tinding na siya si Matilde Asuncion, ang dating karelasyon ni Don Facundo. At dito nga bumuhos ang luha at emosyon sa pagitan ng dalawa. Labis-labis na humihingi ng tawad si Don Facundo kay Tinding kung bakit hindi niya nabalikan dati si Tinding. Ngayon umano ay naipaliwanag niya na ang lahat at inamin niya nga kay Tinding na si Tinding lamang ang kanyang minahal ng totoo. Kaya naman dito napag-alaman ni Don Facundo na si Marites ang kanyang anak kay Tinding. May posibilidad pa kaya na magkatuluyan sina Catherine at Tanggol? Sa tingin ko ay oo, dahil hindi naman talaga tunay na apo ni Don Facundo si Catherine dahil ampon lang nila ang tatay nito. Sa kadahilan ng hindi nga sila magkaanak ni Tinding. Kung ating titingnan ay nagkamali din si David dahil pag nagkataon at nabunyag ang lahat ay hindi naman pala isang kabalyero si Catherine at wala siyang mahihita kahit na piso kahit nga kasal sila nito. Sa pagkakataong ito ay dito na kaya maiit sa puwera si Bettina sa mansyon at si Tinding na ngayon ang tatawaging Doña Tinding at kasabay nitong yayaman ang kanyang apo na ating bidang si Tanggol. Kaya naman kapamilya, tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.